Kabanata 12. Kapag bumaba ang lakas ng katawan, subukan ang formula na ito para sa kalusugan. Isang babae, ayon sa narinig ko, ay pumasok sa isang botika at humingi ng isang bote ng gamot na psychosomatic. Ang gayong gamot ay hindi matatagpuan sa mga botika dahil hindi ito nanggagaling sa mga tableta o bote. Ngunit mayroong isang psychosomatic na gamot na pareho lang at marami sa atin ang nangangailangan nito. Ito ay isang reseta na pinagsama-sama ng panalangin, pananampalataya, at dinamikong espiritual na pag-iisip. Iba-iba ang pagkalkula na nagsasabing mula 50 hanggang 75% ng kasalukuyang mga tao, ay may sakit dahil sa impluwensya ng hindi wastong mental na kalagayan sa kanilang emosyonal at pisikal na anyo. Kaya ang ganitong gamot ay may malaking kahalagahan. Maraming tao na nasa mas mababang kondisyon ay makakakita ng isang formula para sa kalusugan, na bukod sa serbisyo ng kanilang mga doktor, ay maaaring maging napakalaking halaga sa kanila. Ang paraan kung saan maaaring maibalik ng espiritual at emosyonal na paggamot ang humihinang sigla, ay inilalarawan ng sales manager na tinukoy sa amin ng pinuno ng isang malaking kumpanya. Ang sales executive, dating isang taong may natatanging kahusayan at masiglang lakas sa pagmamaneho, ay nakaranas ng malubhang pagbaba sa parehong kakayahan at enerhiya. Nawala ang kanyang pagiging malikhain. Dati ang kanyang mga ideya sa pagbebenta ay naiiba at namumukod-tangi. Sa lalong madaling panahon ay naging kapansin-pansin sa kanyang mga kasama na ang sales manager na ito, ay biglang bumagsak ang katawan. Hinikayat siyang magpakonsulta sa isang doktor, at ipinadala siya ng kumpanya sa Atlantic City, para magpahinga at kalaunan ay sa Florida para sa pangalawang pagtatangka na gumaling. Wala sa alinman sa mga bakasyong ito ang tila naging produktibo ng anumang tiyak na pagpapabuti. Ang kanyang doktor, na alam ang tungkol sa aming religio-psychiatric clinic, ay nagrekomenda sa presidente ng kumpanya, na ang sales manager na ito ay pumunta sa amin para sa isang pakikipanayam. Hiniling sa kanya ng presidente na pumunta, na ginawa niya, ngunit siya ay nagalit sa pagpapadala sa isang simbahan. Ito ay isang masamang kalagayan, reklamo niya, isang negosyante ang kanilang ipinadala sa isang mangangaral. Sa palagay ko ipagdarasal mo ako at babasahan mo ng Biblia, sabi niya nang may pagkairitado. Hindi ako magtataka, sagot ko, sapagkat kung minsan ang problema natin ay nasa isang bahagi, kung saan ang panalangin at therapy ng Biblia ay maaaring magkaroon ng mahalagang epekto. Siya ay naging masungit at ayaw makipagtulungan, hanggang sa napilitan akong sabihin sa kanya, gusto kong sabihin sa iyo ng tahasan, na mas mabuti kung makipagtulungan ka sa amin o ikaw ay matatanggal sa trabaho. Sino nagsabi sa iyo niyan? Tanong niya. Ang boss mo, sagot ko. Sinabi niya na kung hindi namin maaayos ang sitwasyon mo, kahit nalabag sa loob niya, ay tatanggalin ka niya. Hindi ko pa nararanasan ang makakita ng ganoong pagkabigla sa mukha ng sinuman. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ang kanyang nasambit na may kaba. Kadalasan, sagot ko, ang isang tao ay napupunta sa estado kung saan mo makikita ang iyong sarili dahil ang isip ay puno ng takot, pagkabalisa, tensyon, sama ng loob, pagkakasala, o kombinasyon ng lahat ng mga ito. Kapag ang mga emosyonal na hadlang na ito ay naipon sa isang tiyak na bigat, hindi na sila masusuportahan at binibigyang daan ng personalidad. Ang mga normal na pinagmumula ng emosyonal, espiritual, at intelektual na kapangyarihan ay nagiging barado. Kaya't ang isang tao ay nababalot ng sama ng loob, ng takot, o ng pagkakasala. Hindi ko alam ang iyong problema, ngunit iminumungkahi ko na isipin mo ako bilang isang nakikiramay na kaibigan, kung saan maaari kang maging lubos na tiwala, at sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong sarili. Binigyang diin ko na mahalaga na wala siyang itatago at lubusan niyang alisin sa kanyang sarili ang anumang takot, hinanakit, o pagkadama ng pagkakasala sa kanyang isipan. Sinisigurado ko sa iyo na ang aming panayam ay gaganapin ng may mahigpit na kumpiyansa. Ang gusto lang ng kumpanya mo ay mabalik ka, ang isang napakahusay na tao noon. Di nagtagal ay lumabas ang problema.
Nakagawa siya ng sunod-sunod na mga kasalanan at ang mga ito ay nagsangkot sa kanya sa isang masalimuot na kalituhan ng mga kasinungalingan. Siya ay nabubuhay sa takot, at lahat ng ito ay isang pinakakalunos-lunos na masa ng panloob na pagkalito. Ito ay isang dumi sa isipan. Mahirap siyang kumbensihin na magsalita, sapagkat siya ay marangal na tao at may matibay na pakiramdam ng kahihiyan. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko ang kanyang pagkamahiyain, ngunit kinakailangan ang operasyong ito at hindi ito magagawa ng hindi buong pusong paglilinis ng isipan. Nang matapos na ang lahat, hinding-hindi ko makakalimutan ang naging reaksyon niya. Pagtayo niya ay nagsimula siyang magunat, pagkatapos ay himinga siya ng malalim. Nako, sabi niya, masarap ang pakiramdam ko. Ito ay isang dramatikong pagpapahayag ng pagpapalaya at kaluwagan. Pagkatapos ay iminungkahi ko na manalangin siya at hilingin sa Diyos na patawarin siya at punuin siya ng kapayapaan at kalinisan. Ibig mo bang magdasal ako ng malakas? Nagdududang tanong niya. Hindi ko pa ginawa iyon sa aking buhay. Oo, sabi ko, ito ay isang magandang kasanayan at magpapalakas sa iyo. Ito ay isang simpleng panalangin, at hanggat naaalala ko, ito ang kanyang sinabi. Mahal na Panginoon, ako ay naging isang maruming tao at pinagsisisihan ko ang maling nagawa ko. Ibinuhos ko ang lahat ng ito sa aking kaibigan dito. Hinihiling ko ngayon na patawarin mo ako at punuin mo ako ng kapayapaan. Gawin mo rin akong matatag upang hindi ko na mauulit ang mga pagkakamali na ito. Tulungan mo akong maging malinis muli at maging mas mabuti. Bumalik siya sa kanyang opisina ng mismong araw na iyon. Walang sinabi sa kanya, at hindi na kailangan, dahil hindi nagtagal ay bumalik siya sa gawain, at isa na siya sa pinakamahusay na sales manager sa kanyang lungsod ngayon. Kalaunan ay nakilala ko ang kanyang presidente, na nagsabing, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo kay Bill, ngunit natitiyak ko na siya ay puno ng enerhiya. Wala akong ginawa. Diyos ang gumawa nito, sagot ko. Oo, sabi niya, naiintindihan ko. Anyway, siya ang old-time Bill. Nang lumubog ang sigla ng lalaking ito, sinubukan niya ang isang formula sa kalusugan na nagpanumbalik sa kanya sa normal na kahusayan. Siya ay kumuha ng ilang psychosomatic na gamot na nagpagaling sa kanya, sa isang hindi malusog na espiritual at mental na kondisyon. Nanindigan si Dr. Franklin Iba, ng University of Colorado Medical School, ito ay itinataguyod na 1/3 na bahagi ng lahat ng kaso ng sakit sa pangkalahatang mga ospital, ay malinaw na may sanggunian at likas na sanhi, 1/3 na bahagi ay kombinasyon ng emosyonal at sanggunian, at 1/3 na bahagi ay malinaw na emosyonal. Sinabi ni Dr. Flanders Dunbar, may akda ng mind and body. Hindi ang tanong ay kung ang isang sakit ay pisikal o emosyonal, ngunit kung gaano kadami ang bawat isa. Napagtanto ng bawat maalalahanin na tao na nag-isip sa bagay na ito na tama ang mga doktor, kapag sinabi nila sa atin na ang galit, puot, sama ng loob, masamang kalooban, paninibugho, paghihiganti, ay mga ugali na nagbubunga ng masamang kalusugan. Ang pagkakaroon ng isang galit at maranasan para sa iyong sarili ang paglubog ng pakiramdam sa pagsusuka, na pakiramdam ng sakit sa tiyan. Ang mga reaksyong kemikal sa katawan ay itinatakda ng mga emosyonal na pagsabog, na nagreresulta sa mga pakiramdam ng masamang kalusugan. Kung ito ay magpapatuloy ng marahas o sa isang tahimik na kalagayan, sa loob ng isang yugto ng panahon, ang pangkalahatang kalagayan ng katawan ay magiging masama. Sa pagsasalita tungkol sa isang tao na pareho naming kilala ng isang doktor ay nagsabi sa akin na ang pasyente ay namatay sa grudgitis. Ang grudgitis ay nauugnay sa sakit na kinakaharap ng sangkatauhan, dahil sa pagtataglay ng sama ng loob sa iba. Talagang naramdaman ng doktor na pumanaw dahil sa matagal ng puot. Binigyan niya ang kanyang katawan ng labis na pinsala na ang kanyang resistensya ay bumaba, paliwanag ng doktor, dahil ang isang pisikal na sakit ay umatake sa kanya ay hindi nagtataglay ng tibay o nagpapanibagong puwersa upang madaig ito, ang masamang kalooban. Si Dr. Charles Minor Cooper, manggagamot sa San Francisco, sa isang artikulong pinamagatang, Payo sa Puso tungkol sa problema sa puso, ay nagsabi, dapat mong pigilan ang iyong mga emosyonal na reaksyon.
Kapag sinasabi ko sa iyo na ang presyon ng dugo ng isang pasyente ay tumaas ng 60 puntos, biglaan itong tutugon sa pag-aalab ng galit, mauunawaan mo kung ano ang maaaring idulot ng gayong mga reaksyon sa puso. Ang isang mabilis sa pag-trigger, ang isinulat niya, ay malamang nasisihin ng ibang tao, pabigla-bigla, para sa isang pagkakamali, kapag ito ay mas matalino, upang maiwasan lamang na labis na maabala, sa kung ano ang ginagawa at sa makatuwid ay hindi maiiwasan. Sinipi niya ang dakilang Scottish surgeon, si John Hunter. Si Dr. Hunter ay may kondisyon sa puso mismo, at isang masusing pag-unawa sa epekto ng matinding damdamin sa kanyang puso. Sinabi niya na ang kanyang buhay ay nasa awan ng sinumang makakapagpagalit sa kanya. At sa katunayan, ang kanyang kamatayan ay nagresulta mula sa isang atake sa puso, na dulot ng isang galit na nakalimutan niyang disiplinahin ang kanyang sarili. Sinabi ni Dr. Cooper, kapag nagsimula ang isang problema sa negosyo na nakakagulo sa iyo, o kung ikaw ay nagsimulang magalit, hayaan mo ang iyong sarili na maging mahinahon sa buong katawan. Ito ay magpapawi sa iyong lumalaking galit sa loob mo. Hinihiling ng iyong puso na ito ay permanenteng malagay sa isang payat, masaya, tahimik na tao na matalinong pipigil sa kanyang pisikal, mental, at emosyonal na mga aktibidad. Kaya kung ikaw ay nasa ilalim ng par iminumungkahi ko na gumawa ka ng isang napakamaingat na trabaho ng pagsusuri sa sarili. Matapat na tanungin ang iyong sarili kung ikaw ay nagkikamkim ng anumang masamang hangarin o hinanakit o sama ng loob, at kung gayon ay itaboy mo sila. Alisin ang mga ito nang walang pagkaantala. Hindi sila nananakit ng iba. Hindi nila sinasaktan ng taong pinanghahawakan mo ang mga damdaming ito, ngunit araw-araw at bawat gabi ng iyong buhay ay kinakain ka nila. Maraming tao ang nagdurusa sa mahinang kalusugan hindi dahil sa kanilang kinakain, kundi dahil sa kumakain sa kanila. Ang mga emosyonal na sakit ay dumarating sa iyong sarili, nauubos ang iyong enerhiya, binabawasan ang iyong kahusayan, na nagiging sanhi ng pagkasira ng iyong kalusugan. At syempre pinapahina nila ang iyong kaligayahan. Kaya napagtanto natin ngayon ang epekto ng mga pattern ng pag-iisip sa mga pisikal na estado. Napagtanto natin na ang isang tao ay maaaring magkasakit sa pamamagitan ng sama ng loob. Alam namin na maaari siyang magkaroon ng iba't ibang uri ng mga sintomas ng physiological, dahil sa isang pakiramdam ng pagkakasala. Gayun din ang isa ay maaaring magpakita ng tiyak na mga pisikal na sintomas bilang resulta ng takot at pagkabalisa. Alam natin na ang pagpapagaling ay nangyayari kapag ang mga kaisipan ay nabago. Kamakailan ay sinabi sa akin ng isang diagnostician, ang tungkol sa isang kabataang babae na na-admit sa ospital na may temperaturang 102 degree. Mayroon siyang tiyak na kaso ng rheumatoid arthritis, ang kanyang mga kasukasuan ay namamaga ng husto. Upang mapag-aralan ng mabuti ang kaso ay walang binigay na gamot ang doktor maliban sa bahagyang pampakalma upang maibsan ang sakit. Pagkaraan ng 2 araw tinanong ng dalaga ang doktor, hanggang kailan ako malalagay sa ganitong kalagayan, at hanggang kailan ako mananatili sa ospital. Sa tingin ko kailangan kong sabihin sa iyo, sagot ng doktor, na malamang na nasa ospital ka ng mga 6 na buwan. Ibig mong sabihin 6 na buwan bago ako makapag-asawa. Hiling niya. Ikinalulungkot ko, sabi niya, ngunit hindi ko maipapangako sa iyo ang anumang mas mahusay kaysa doon. Ang pag-uusap na ito ay naganap nung gabi. Kinaumagahan ay normal na ang temperatura ng pasyente at nawala ang pamamaga sa kanyang mga kasukasuan. Dahil hindi niya maisip ang pagbabago, inobserbahan siya ng doktor sa loob ng ilang araw, pagkatapos ay pinauwi siya. Sa 1 buwan bumalik siya sa ospital sa parehong kondisyon tulad ng dati. May temperatura na 102, namamaga ang mga kasukasuan. Ibinunyag ng counseling na iginiit ng kanyang ama na magpakasal siya sa isang lalaki, na magiging asset niya sa kanyang mga koneksyon sa negosyo. Mahal ng batang babae ang kanyang ama, gustong gawin ang gusto niya, ngunit ayaw niyang pakasalan ang isang lalaki na hindi niya mahal. Kaya ang kanyang subconscious mind ay tumulong sa kanya, at sa epekto ay nagbigay sa kanya ng rheumatoid arthritis at isang mataas na temperatura.
Ipinaliwanag ng doktor sa ama na kung ipipilit niya ang kasal na ito ay maaaring maging imbalido ang kanyang anak. Nang sabihin na hindi na niya kailangang ituloy ang kasal, mabilis at permanente ang paggaling ng dalaga. Huwag kumuha ng ideya na kung ikaw ay may arthritis ikaw ay kasal sa maling tao. Ang insidenteng ito ay naglalarawan lamang ng malalim na epekto ng sakit sa isip sa mga pisikal na kondisyon. Interesado akong basahin ang isang pahayag ng isang psychologist na ang mga sanggol ay maaaring makakuha ng takot at puot, mula sa mga tao sa kanilang paligid ng mas mabilis kaysa sa sila ay makakakuha ng tigdas o iba pang mga nakakahawang sakit. Ang virus ng takot ay maaaring bumaon ng malalim sa kanilang subconsciousness at manatili doon habang buhay. Ngunit, idinagdag ng psychologist, sa kabutihang palad ang mga sanggol ay maaari ring makakuha ng pag-ibig at kabutihan at pananampalataya at kaya lumaki upang maging normal, malusog na mga bata at matatanda. Sa isang artikulo sa Ladies' Home Journal, sinipi ni Constance J. Foster, si Dr. Edward Wise, ng Temple University Medical School, sa isang talumpati sa American College of Physicians kung saan sinabi ni Dr. Wise, na ang mga may hindi gumagaling na biktima ng pananakit sa mga kalamnan. At ang mga kasukasuan ay maaaring nagdurusa mula sa pag-aalaga ng nagbabagang sama ng loob sa isang taong malapit sa kanila. Idinagdag niya na ang ganitong mga tao ay karaniwang ganap na walang kamalayan na sila ay nagtataglay ng hindi gumagaling na sama ng loob. Upang maalis ang anumang posibleng hindi pagkakaunawaan, ang pagpapatuloy ng may akda, kinakailangang sabihin na ang mga emosyon at damdamin ay tunay na kasing totoo ng mga mikrobyo at hindi haka-haka kaysa sa mga sanhi ng bakterya. Sa anumang kaso ay hindi sinasadyang sisihin ng pasyente ang pagkakaroon ng sakit. Ang gayong mga tao ay hindi dumaranas ng anumang sakit sa pag-iisip, ngunit sa halip mula sa isang karamdaman ng kanilang mga damdamin, na kadalasang nauugnay sa isang mag-asawa o magulang, o problema ng bata. Sa parehong artikulo sa magazine na ito, ang kwento ay sinabi tungkol sa isang Mrs. X, na pumunta sa opisina ng doktor na nagreklamo ng isang breaking out sa kanyang mga kamay na na-diagnose na eczema. Hinikayat ng doktor si Mrs. X na pag-usapan ang kanyang sarili. Nabuo na siya ay isang napakahigpit na tao. Manipis at hindi maawat ang kanyang mga labi. Siya rin ay rheumatoid. Ipinadala ng doktor si Mrs. X sa isang psychiatrist na nakita kaagad na mayroong ilang nakakainis na sitwasyon sa kanyang buhay, na isinasali niya sa panlabas sa anyo ng isang pantal sa balat, kaya't inilabas sa kanyang sariling tao ang pagnanasang magkamot ng isang bagay o tao. Sa huli ay inilagay ito ng doktor sa kanya. Anong kinakain mo? Tanong niya. Naiinis ka sa isang bagay, hindi ba? Tumigas siya na parang ramrod at nagmarcha palabas ng opisina, kaya alam kong malapit ko nang tamaan ang target para maaliw. Pagkalipas ng ilang araw bumalik siya. Dahil sa matinding paghihirap ng eczema, handa siyang tulungan ko siya kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang isuko ang pagkapuot. Lumabas ang isang alitan sa pamilya ukol sa isang testamento, kung saan alam ni Mrs. X na siya ay nilabag ng kanyang mas batang kapatid. Nang maalis niya ang puot, siya ay gumaling, at nang sila ay magkaayos ng kanyang kapatid, sa loob ng 24 na oras ay nawala ang eczema. Mayroong isang ugnayan sa pagitan ng emosyonal na kaguluhan at karaniwang sipon, ay ipinahihiwatig ng L.J. Saul ng University of Pennsylvania Medical School, na gumawa ng pag-aaral sa paksang ito. Ang mga emosyonal na kaguluhan ay pinaniniwalaan na nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa mga lining ng ilong at lalamunan. Nakakaapekto rin ang mga ito sa glandular secretions. Ang mga salik na ito ay nagiging sanhi ng mga mucous membrane na mas madaling atakehin ng malamig na mga virus o impeksyon sa mikrobyo. Sinabi ni Dr. Edmund P. Fowler Jr., ng Columbia University's College of Physicians and Surgeons, may mga sipon na nagkakaroon ng mga medikal na estudyante sa oras ng kanilang mga pagsusuri, at sipon na nabubuo sa maraming tao bago o pagkatapos ng biyahe. Nagkakaroon ng sipon sa mga may bahay kapag kailangan nilang alagaan ang isang malaking pamilya. At madalas na nakikita ng isang tao ang isang sipon na nagkakaroon sa isang pasyente kapag ang kanyang biyenan ay dumating upang manirahan sa bahay,
at ito ay madalas na nawawala kapag siya ay umalis. Isa sa mga kaso na iniulat ni Dr. Fowler tungkol sa isang 25 taong gulang na tindero. Nang bumisita siya sa kanyang opisina, ang kanyang ilong ay barado, ang lining ay mapula at masikip, at siya ay dumanas ng pananakit ng ulo at mababang temperatura. Ang mga sintomas na ito ay tumagal ng halos 2 linggo. Ang pagtatanong ay nagbubunyag na sila ay nagsimula ng ilang oras pagkatapos ng isang marahas na pag-aaway sa kanyang kasintahan. Ang mga lokal na panggagamot ay nag-alis ng sipon ngunit bumalik ang dalaga pagkalipas ng ilang linggo na may panibagong pag-atake. Sa pagkakataong ito, ang problema ay nagsimula pagkatapos ng isang argumento sa kasambahay. Muling nagdulot ng ginhawa ang mga lokal na paggamot. Ngunit ang batang babae ay nagpatuloy na magkaroon ng paulit-ulit na sipon, at sa bawat pagkakataon, ang mga ito ay na-trace sa isang pag-atake ng galit. Sa wakas ay nagawa ni Dr. Fowler, na mahikayat ang dalaga na ang kanyang masamang ugali ang ugat ng kanyang hindi gumagaling na sintomas ng sipon. Nang matutunan niyang mamuno sa isang mas kalmadong pag-iral, nawala ang kanyang mga pagbahing at pagsinghot. Gayunpaman, iniisip pa rin ng mga tao na kapag sinabi sa iyo ng Biblia na huwag mapuot o magalit, ito ay teoretikal na payo. Ang Biblia ay hindi teoretikal. Ito ang ating pinakadakilang aklat ng karunungan. Ito ay puno ng praktikal na payo sa pamumuhay at sa kalusugan. Ang galit, hinanakit, at pagkakasala ay nagpapasakit sa iyo, ang sabi sa amin ng mga makabagong doktor, na muling nagpapatunay na ang pinakanapapanahong aklat tungkol sa personal na kagalingan ay ang banal na Biblia, na pinababayaan ng marami o itinuturing nila bilang isang relihiyoso. Aklat at tiyak na isa na hindi praktikal. Hindi nakakagulat na mas maraming kopya ang nababasa kaysa sa lahat ng iba pang mga libro. Iyon ay dahil sa aklat na ito natutuklasan natin, hindi lamang kung ano ang mali sa atin kundi kung paano rin ito itatama. Tinawag ni Dr. Fowler ang pansin sa mga emosyonal na sipon, na dinaranas ng mga bata na nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Iniulat niya na maraming kaso ng hindi gumagaling na sipon ang nangyayari sa mga bata na nagmula sa mga magulong tahanan. Ang isang mas matandang bata ay madalas na may paulit-ulit na impeksyon, sa paghinga kapag ang isang bagong sanggol ay ipinanganak dahil siya ay nakakaramdam ng pagpapabaya at paninibugho. Ang isang 9 na taong gulang na batang lalaki ay may isang napakadiktador na ama, at isang mapagbigay na ina. Ang hidwaan sa pagitan ng kahigpitan ng isang magulang, at ng pagpapaubaya ng isa ay halatang nakakabahala sa bata. Lalo siyang natakot sa parusa ng kanyang ama. Ang batang ito ay nagdusa ng ilang taon mula sa patuloy na pag-ubo at pagsinghot. Napansin na nawala ang sipon nang pumunta siya sa lugar, na malayo sa kanyang mga magulang. Yamang ang pangangati, galit, puot, at hinanakit ay may napakalakas na epekto sa pagbubuo ng masamang kalusugan, ano ang panlunas. Malinaw na ito ay upang punan ang isip ng mga saloobin ng mabuting kalooban, pagpapatawad, pananampalataya, pag-ibig, at ang espiritu ng walang pagkagambala. At paano ito naisasagawa? Ang mga sumusunod ay ilang praktikal na mungkahi. Matagumpay silang nagamit ng marami sa counter-attacking lalo na ang emosyon ng galit. Ang pare-parehong aplikasyon ng mga mungkahing ito ay maaaring magbunga ng mga damdamin ng kagalingan. Isa, tandaan na ang galit ay isang emosyon, at ang isang damdamin ay laging mainit. Sa makatuwid upang mabawasan ang isang emosyon, palamigan ito. At paano mo ito pinapalamig? Kapag ang isang tao ay nagagalit, ang mga kamao ay may posibilidad na tumigas, ang boses ay tumataas, ang mga kalamnan ay naninigas, ang katawan ay nagiging matigas. Psychologically, ikaw ay handa para sa laban, ang adrenaline ay dumadaloy sa buong katawan. Ito ang lumang caveman hangover sa nervous system. Kaya't sadyang tutulan ang init ng damdaming ito at palamigan ito. Sa pamamagitan ng isang gawa ng kalooban, panatilihin ang iyong mga kamay mula sa clenching. Itaas ang iyong mga daliri ng tuwid. Sadyang bawasan ang iyong tono, dalhin ito sa isang bulong. Tandaan na mahirap makipagtalo sa paraan na pabulong. Humiga sa isang upuan, o humiga kung maaari.
Napakahirap magalit kapag nakahiga. 2. Sabihin ng malakas sa iyong sarili, huwag kang maging tanga. Sa sandaling iyon ay maaaring medyo mahirap manalangin, ngunit subukan pa rin, kahit man lang ay gumawa ng larawan ni Hesukristo sa iyong isipan at subukang isipin siya na baliw na katulad mo. Hindi mo ito magagawa, at ang pagsisikap ay magsisilbi upang mabutas ang iyong galit na damdamin. 3. Isa sa mga pinakamahusay na pamamaraan para sa paglamig ng galit ay iminungkahi ni Mrs. Grace Orsler. Dati niyang ginamit ang karaniwang bilang hanggang 10 na pamamaraan ngunit nangyari na napansin niya na ang unang 10 salita ng panalangin ng Panginoon ay mas gumana. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Kapag galit, sabihin iyon ng 10 beses at mawawala ng kapangyarihan ang iyong galit. 4. Ang galit ay isang mahusay na termino na nagpapahayag ng naipon na init ng maraming maliliit na pangangati. Ang mga pangangati na ito, ang bawat isa ay medyo maliit sa kanyang sarili, na nagtipon ng puwersa dahil sa isa na idinagdag sa isa pa, sa huli ay nagliliyab sa matinding galit na kadalasang nag-iiwan sa atin ng pagkahiya sa ating sarili. Sa makatuwid, gumawa ng isang listahan ng lahat ng bagay na nakakainis sa iyo. Gaano man ito kawalang halaga o kung gaano katanga ang bawat isa, ilista ito ng pareho. Ang layunin ng paggawa nito ay upang matuyo ang maliliit na ilog na nagpapakain sa malaking ilog ng galit. 5. Gawing espesyal na bagay ng panalangin ang bawat hiwalay na pangangati. Kumuha ng tagumpay laban sa bawat isa, isa-isa. Sa halip na tangkaing sirain ang lahat ng iyong galit, na gaya ng aming itinuro ay isang pinagsama-samang puwersa, putulin sa pamamagitan ng panalangin ang bawat inis na nagpapakain sa iyong galit. Sa ganitong paraan humihina ang iyong galit hanggang sa makontrol mo ito. 6. Sanayin ang iyong sarili para sa tuwing maramdaman mo ang pag-akyat ng galit ay sasabihin mo, na sulit ba talaga itong ginagawa nito sa akin emotionally? Magpapakatanga ako. Mawawalan ako ng mga kaibigan. Upang makuha ang buong epekto ng diskarteng ito, magsanay sa pagsasabi sa iyong sarili ng ilang beses araw-araw, hindi kailanman sulit na magtrabaho o magalit sa anumang bagay. Pagtibayin din ang, hindi sulit na gumastos ng $1,000 na halaga ng emosyon sa isang 5 sentimo na pangangati. 7. Kapag lumitaw ang isang sitwasyong nasasaktan, ayusin ito sa lalong madaling panahon. Huwag pag-isipan ito ng 1 minuto na mas mahaba kaysa sa maaari mong matulungan. Gumawa ng isang bagay tungkol dito. Huwag hayaan ang iyong sarili na magtampo o magpakasawa sa sarili. Huwag magtanim ng sama ng loob. Sa sandaling masaktan ang iyong damdamin, gawin mo ang gaya noong nasaktan mo ang iyong daliri. Ilapat kaagad ang lunas. Maliban kung gagawin mo ito ang sitwasyon ay maaaring maging iba. Kaya ilagay agad ang espiritual na gamot sa sugat sa pamamagitan ng pagdarasal ng pag-ibig at pagpapatawad. 8. Igalang ang iyong damdamin at alisin ang hinanakit sa iyong isipan. Ibig sabihin, buksan mo ang iyong isip at hayaang lumabas ang hinaing. Pumunta sa isang taong pinagkakatiwalaan mo at ibuhos ito sa kanya hanggang sa wala ni isang bakas nito ang nananatili sa loob mo. Pagkatapos ay kalimutan ito. 9. Simulan mo lang ipagdasal ang taong nanakit sa iyong damdamin. Ipagpatuloy mo ito hanggang sa maramdaman mong nawawala ang mali siya. Minsan kailangan mong magdasal ng matagal para makuha ang resulta. Isang lalaking sumubok sa pamamaraang ito ang nagsabi sa akin na iniingatan niya ang dami ng beses, na kailangan niyang manalangin hanggang sa mawala ang hinaing at dumating ang kapayapaan. Eksaktong 64 na beses. Literal na ipinagdasal niya ito sa kanyang sistema. Ito ay positibong garantisadong gumagana. 10. Sabihin itong munting panalangin. Naway mapuno ng pag-ibig ni Kristo ang aking puso. Pagkatapos ay idagdag ang linyang ito. Naway bumaha sa aking kaluluwa ang pag-ibig ni Kristo para kay, kasunod ang pangalan ng tao. Ipagdasal mo ito, sabihin mo ito, o hilingin mong sabihin ito, at ikaw ay makakatanggap ng kaginhawahan. 11. Talagang kunin ang payo ni Jesus na magpatawad ng 77. Upang maging literal, ibig sabihin ay 490 beses. Bago mo patawarin ang isang tao na maraming beses,
maging malaya ka muna sa sama ng loob. 12. Sa huli, itong mabangis, walang disiplina, primitive na pagnanasa sa iyo, na kung saan ang apoy sa ibabaw ay mapaamo lamang sa pamamagitan ng pagpayag kay Hesukristo na kontrolin. Sa makatuwid, kumpletuhin ang araling ito sa pamamagitan ng pagsasabi kay Hesukristo, kahit na maaari mong ibalik ang loob ng isang tao. Moral, kaya ngayon hinihiling ko sa iyo na baguhin ang aking mga nerbiyos. Kung paanong binibigyan mo ng kapangyarihan ang mga kasalanan ng laman, gayon din ako ay bigyan ng kapangyarihan sa mga kasalanan ng disposisyon. Dalhin ang aking init ng ulo sa ilalim ng iyong kontrol. Bigyan mo ako ng iyong nakapagpapagaling na kapayapaan sa aking katawan at gayon din sa aking kaluluwa. Kung ikaw ay nababalisa, ulitin ang panalangin sa itaas ng 3 beses araw-araw. Maaaring i-print ito sa isang card at ilagay ito sa iyong mesa, o sa kusina, o sa iyong bulsa. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated,